I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day. Yo, what's up mga lods? Ngayong araw idadali ko na yung motor ko sa muffler shop kasi ipapayos ko na yung kanyang road race elbow na gawa ng Indonesia. May ano kasi doon may problema doon. Yung pinakita ko sa inyo na manipis yung kanyang header. So pagka hindi natin yan pinaayos, sisirain niya yung muffler gasket. Madali siyang bumaon doon sa muffler gasket kaya nasisira agad kahit bago pa man yung ikakabit mo. Once na nagtanggal kabit ka ng pipe, ayun, kailangan mo magpalit ng muffler gasket kasi parang binubutas niya. So, ngayon ipapaayos ko na dun sa muffler shop. Tignan ko na lang kung ipapalitan ko na lang ng buo yung kanyang elbow. So, yun, ipaparepair na natin. Yan, so dito ako ngayon sa muffler shop. Papaayos ko yung aking elbow na Indo, yung kanila road race na elbow. Paparepair ko. Kasi nagka-problema rito sa header. Tapos, yung gagamitin kong muffler, ito, yung kay Garay FI. Paparepair ko rin yan. Pinabaliktad ko yung kanyang hanger para mag-fit. Tsaka ito rin pala dito, medyo mababa kasi yung nangyari. Ganito sa kababa. Ang gagawin ko sasagad ko diyan. May allowance pa rin konti. Papalitan yung elbow. Papagawa nating stainless. Update ko na lang kayo mga lods kung matatapos na to. Alright, update mga lods. Ayan, so tapos na. Naipagawa ko na siya. Hindi na ako masyadong nag-video doon kasi napakaingay doon sa shop. Tsaka umiiwas ako doon sa amoy doon kasi bawal ako doon sa ganun na amoy ng vinagrinder. Ito na yung pinagawa ko. So, ang nangyari mga lods, pinapalitan ko na talaga yung elbow. Pinano ko siya, palitan ng stainless. Kaya lang, ang nangyari, wala silang pang Raider FI na elbow na ready na. Tapos, Raider carb lang yung meron daw sila. So, ang nangyari, pinagawan ko na lang ng paraan. Pina-multi-cut ko na lang. Kaya lang, ang problema mga lods, hindi masyadong pulido yung pagkakagawa. Pero okay na. Yan, kung makikita nyo, ayun, hindi masyadong diba? Hindi masyadong pulido yung pagkakagawa. Pero okay lang kasi budget meal lang naman yung pinagpagawan ko. So, ang nangyari dito, yung oxygen sensor na nut, yung pa rin naman yung ginamit ko yung galing doon sa RMS. Tignan nyo yung kulay niya mga lods. So, nag-iba agad. Pumantay agad dito. Samantalang kakakabit pa lang yan. Yun ang problema ng stainless mga lods. Madali siyang manilaw compared doon sa bakal. Kasi doon sa kasama nitong RMS mga lods, yung bakal, hindi siya agad-agad naninilaw. Yun ang kagandahan niya. So, kayo na humusga mga lods. Ayun, para sa akin, hindi siya masyadong kagandahan. Pero pwede na. So, parang hindi pa ganun kabihasa yan tumira niyan. Pero okay lang. Ang ginawa ko dito mga lods, mapapansin nyo ito. Pinaangat ko yan. Yung pinakasagad na dito. Kasi dito banda 0-0 na yan. Halos dikit na yan. So ga-blade na lang siguro yung allowance dyan. Tapos dito sa likod, ito, hindi naman kasi pantay ito mga lods. Yung chassis at saka yung ilalim nitong crankcase, hindi siya pantay. So mas mababa tong crankcase compared dito sa chassis. So dito sa chassis meron siyang half inch siguro na allowance. Tapos dito halos 0-0 na yan dyan. Yan. Tapos doon sa header mga lods, yun nga yung problema ng RMS na manipis doon, wala na, okay na, makapal na yun doon. So hindi na niya sisirain yung gasket, yung muffler gasket natin, hindi naman sira yan. Pero na lang kung sobra-sobra na yung pagpapalit ng pipe, yun talagang masisira naman siya in the long run. Pero ngayon okay na yung problema na yun. Tapos dito nga, sabi ko nga na naayos ko na yung problema dyan na masyadong laylay. Tapos pinapalitan ko na rin yung mga lods. Ayun, yung hanger ng spring, yung sabitan, medyo may tama yung gawa nila. Pero okay lang, maayos ko naman yan. Pwede ko naman yung kiskisin, tapos i-buff konti. Ayun na, pinalitan ko na. Ginawa ko ng stainless yung mga sabitan ng spring mga lods. Ayan, so stainless na yan. Stainless din yung spring. May dugtungan pa rin yan, hindi ko na yan pina-fix or pina-weld para na-adjust tong na to. Mid-pipe na yan. Pag nagpalit ng pipe, kahit na anong pipe isalpak mo, pwede mong i-adjust dahil nagagalaw siya dito sa mid-pipe. So dito naman sa bandang likod na bandang adapter, nagpapalit din ako ng hanger. Yung hanger kasi ng RMS mga lods, parang lata lang, ang nipis, nayuyupi, tapos hindi siya stainless. Kaya pinapalitan ko ng stainless na sabitan. Ito dati na yan. Tapos kumuha ko ng stainless na spring. Napakakunat ng spring na yan mga lods, kaya ang tibay ng kapit niya. Kagaya lang din noon, doon ko rin kasi binili sa shop na yon yung spring. Tapos yung hanger ng pipe na to, yung kay Garaya pipe, pinabaliktad ko dun sa shop para maiksi na lang yung kanyang tawag dito, bracket ng muffler. Kasi kung hindi mo babaliktad rin, nandito yung kanyang hanger yung sabitan nandito sa likod. So ang ginawa ko, pinabaliktad ko tapos pinabawasan ko to para hindi tumama dito sa aking foot peg. So ganyan yung tsura niya. Medyo may konting sablay dito sa pagkaka-weld kasi nakaangat. Pero okay lang. Okay lang naman kasi hindi naman high-end yung natin. So ayan yung magiging naging itsura niya. Mas tumaas pa to. Hindi kagaya nung hindi ko pa napaparepair yon, yung
header mismo na ito medyo mababa. So yan na yung itsura niya. Yan, tumaas siya. Medyo umayon dun sa chassis. Yung tapakan okay lang naman. Makakatapak pa rin naman yung angkas. Ayan siya. Yung itsura niya mga lods. Ayan mga lods. So napakano na nga niya yun. Talagang mataas na yung clearance mga lods. Kung makikita nyo. Okay na talaga yung clearance niya. Hindi kagaya dati na dito. Hanggang dito yung ano niya eh. Laylay. Ngayon, okay na. Tapos, may isa pa mga lods. Ayan, kasi meron akong bang sensor nut. So, pinakabit ko na rin nandito sa ilalim. Medyo tabingi pa nga eh. Sabi ko doon sa kabila. Pag ganon. Kaso, ang pagkakalagay niya is ganito. Medyo sablay na naman yung welder. Pero okay lang naman. Pwede naman. Yun nga lang. Minsan talaga hindi sinasusunod yung sinasabi ko. Kaya, yan. Hindi ako 100% na satisfied dun sa naging welder ko kanina. Pero okay lang naman. Goods na rin naman. Importante sa akin dito. Sa part na to. Mula dyan, sa part na yan hanggang dun sa pipe. Yun ang importante sa akin. Kasi dito sa elbow, natatakpan naman ng kaha. So, dito talaga ang labas na labas sa part na to. Yun. So, try nating i-install naman yung ating open pipe na RMS. Nakalimutan ko palang dalhin to nung pumunta ako ng shop, no? Kasi balak ko sanang palagyan ng silencer para minsan pwede ko siyang gamitin. Kaya lang nakalimutan ko, kaya ayan, hindi ko man napagawan. Yan, so kabit muna natin. Ayan na siya mga lol. Huwag nyo munang pansinin yung mga brackets kasi temporary lang yan mga yan. Medyo marami pa siyang bracket, dugtong. Ang pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura niya pag nakakabit yan. Medyo ano pa nga to, no? Ito, medyo tatama pa dito sa footrest. Ang pwede ko pang gawin dyan is ipa-adjust to para tumapat dun sa butas nung kagaya nung muffler na pang daily ko. Pero titignan ko kung gagawin ko pa yun o hindi na. Okay lang naman na ganito. Yung bracket na lang ang gagawin kong isa lang. Kasi yan may mga dugtong pa dyan. Kinabit ko lang yung isang spring kasi tatanggalin ko rin to pero pagkita ko lang sa inyo. Tsaka ang kunat ng spring na to. Ang kunat siyang banatin para ilagay. Okay lang naman para matibay. Ano siya mga lods yung itsura niya. Yan. Yan yung aking Indo concept na Raider 150 Fi. Okay, diba? Goods na goods. Pang Indo lang mga lods. Ganda na ng pagkakapit dun sa ilalim halos 0-0 dun sa ilalim. Tsaka dun malapit na. Ayan siya mga lods. Pag yung open pipe ang nakakabit, kitang-kita mo yung halos kalahati ng swing. Ayan. So update lang mga lods, no? Sa inayos natin na road trace elbow. Ayan, kapal goods mga lods para sa akin. Okay na to. So hindi naman ako maarte masyado. Slight lang. Ayan siya. So nagsasabi na parusa itong shifter na to. Well, hindi naman para sa lahat na riders tong shifter na to mga lods. Concept nga kumbaga mga lods na. Kung gusto niyo ng comfortable, stay stock lang kayo mga lods. So nasa sa inyo naman yun motor nyo yan Ako, motor ko naman to. So gagawin ko yung gusto kong concept mga lods. Nakakangalay naman talaga yung ganito kung tutuusin. Pero syempre, doon tayo masaya mga lods Tsaka kung naka racing boy ka na full shifter, halos garin naman mga lods yung niya konsepto ng ganito Pinasimple lang itong na to, shifter na to. Yung tapakan na to, halos ganito rin naman yung sa full shifter na racing boy. Yun nga lang, yung angkasan, mas mataas talaga to. Okay? So hanggang dito na lang itong video na to mga lods So ride safe sa lahat mga lods. Peace.